So, sa bawat isa. Nawa po Panginoon ang inyong pong banal na salita na mahayag ngayong gabi ay patuloy na mangusap, tumimo sa puso at isipan ng bawat isa, maging sandigan namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay at patuloy. Pangalan mo po ang siyang may taas. At dalangin ko po Panginoon ng bawat sabi po ng mga talata sa verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved." The coming of the Lord Jesus Christ. Talagang nandiyan na po yung mga signs. Natutuyo na ang Euphrates River. Natutuyo na. Although sabihin na natin mayroon pa rin tag-ulan at mayroon taglamig, pero katunayan na ang Euphrates River po ay natutuyo na. Yan po ay isa sa palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, malapit na pong bumalik. At ang pagbabalik nga po ito ng ating pong Panginoon, sabi nga po dito sa verse 2, kung hindi po nagkakamali, "For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night." So mga kapatid, the coming of the Lord is unexpected. Hindi natin ito inaasahan. The coming of the Lord is unstoppable. Hindi ito mahahadlangan. Hindi ito mapipigilan. Hindi natin pwede sabihin na, "Panginoon, huwag muna. Marami pa akong gusto gawin. Panginoon, huwag muna at mag-aasawa pa ako." Amen! Preach on! Unstoppable po ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi po natin ito pwedeng hadlangan at talagang hindi tayo pwedeng makiusap kasi talagang nakatakda po ang kanyang pagbabalik. At ang pagbabalik po ng Panginoon, the coming of the Lord Jesus Christ is unknown. Wala talagang nakakaalam. So, kung meron man tayo nakikita, pero hindi natin pwedeng ipagpilitan, hindi natin pwedeng ipangaral. Ang kapanganakan, nangyari po yun. Isinulat sa Bible na siya'y mamamatay, ililibing, at sa 3 araw ay mabubuhay na muli. So, nangyari po yun. Kaya talagang lahat po ng nakasulat dito ay unti-unting natutupad. So mga kapatid, 5 appearance of evil, and then 23, "And the very God of peace sanctify you wholly." Tayo po mga kapatid, sabi dito, ay pinapaging banal at pakabanalin kayong lupos ng Diyos, di ng kapayapaan, at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan, be preserved blameless sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe po dito sa atin, ito po yung dapat nating gawin. Things to do before of His coming: repent and turn away from sin. Repent and turn away from sin. Magsisi at talikuran ang kasalanan. So meron ako nakita sa Facebook, may pag-iyak-iyak pa, pero hindi po yun ang basihan para masabi natin na nagsisi ang isang tao. Ang tunay na nagsisi ng kasalanan ay yung po talagang tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, kung itong mga bagay na ito'y ginawa mo dati, kung ikaw ay tunay na nagsisi, ngayon na ikaw ay nakay Kristo na, hindi na yan dapat makita pa. Amen po ba? So yun po na talagang repent and turn away from sin. So iisa-isahin po natin, hindi man malahat, pero isa-isahin natin ang mga kasalanan. So bago natin puntahan ng mga kasalanan, sabi nga po dito sa verse 4, tingnan niyo po yung Bible, "But ye, brethren, are not in darkness." Wala na tayo sa kadiliman. So tayo po, sabi po dito, that day should overtake you as a thief. And then verse 5, "We are all the children of light." So mga kapatid, mga minamahal, talagang pinapakita dito at sinasabi po dito na talagang talikuran na ang kasalanan. Kasi wala na tayo sa kadiliman. Tayo ngayon ay nasa liwanag na. Tingnan nyo, kapag ang isang bagay na mali, ay yan po ginagawa sa gabi, sa dilim, hindi sa liwanag. Diba? Kailan ba nagnanakaw? Nang magnanakaw? Sa gabi. Diba? Kailan mayroong mga nangyayari mga hindi maganda? Sa gabi.
So mga kapatid, mga minamahal, yan po na talagang dapat ay tayo po ay makita sa atin yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. And then sabi pa po, tingnan natin ang Revelation chapter 2, verse 21. Tingnan po muna natin ang mga talata bago natin isa-isahin ang mga kasalanan. And I gave her space, sabi po dito, to repent for her fornication. Yan, binanggit ang isang kasalanan po diyan. So talagang bago bumalik po ang ating Panginoong Hesus, tayo po yung nakakaalam nito. Maraming mga tao hindi alam na babalik o malapit na bumalik ang Panginoong Hesus. So pagsisihan ang fornication. Fornication, ito po yung sex outside marriage. Yan po yan. Sex outside marriage. So yung mga, kasi talagang talamak ngayon, yung mga live-in partner. Amen po ba? Kaya talagang ang ginagaya na maraming tao. So talagang makikita natin yan sa ilang mga celebrity, sa ilang mga artista, di ba? Na talagang sila po'y papalit-palit ng kanilang kapartner. So mga kapatid, yan po. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. So bago bumalik ang Panginoon Hesus, kailangan makita sa atin ang pagsisisi. Kaya bago bumalik ang Panginoon Hesus, ayusin natin ang ating pong buhay. Maraming mga Kristiyano patuloy na nagsasama pero hindi pa kasal. Mayroon ng mga anak pero hindi pa kasal. So tayo masaya. Babalik ang Panginoong Hesus. Maaaring ang preaching na ito ay masakit. Diba? Masakit. Pero nais lamang ng Panginoong Hesus, ayusin talaga ang ating buhay. Para hindi tayo mahihiya sa ating pagharap kay Kristo. Amen po ba? Kaya talaga sinabi ng mga talata, be preserved, blameless. 2 Peter chapter 2, verse 22. Tingnan po natin ang ating po mga Bible. Sa 2 Peter chapter 2, verse 22. But it is happened unto them, according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again. So yung aso, kapag sumuka yan, kinakain muli ang kanyang suka. And the soul that was washed to her wallowing in the mire. So ang mga baboy, pagkatapos mo yung paliguan, doon pa rin hihiga, lulupagi sa kung alin ang madumi doon sa kanyang ihi. So mga kapatid, mga minamahal, sabi ng Bible, and the very God of peace sanctify you holy. Tayo nilinis na ng dugo ng ating pong Panginoong Jesus. Diba? Pinapaging banal na tayo, tinubos na po tayo ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sana bago po bumalik ang Panginoong Hesus, makita sa atin ang tunay na pagsisisi. Amen? Kaya kanina, hindi ko naman kilala ang tao yun, pero wala akong masyadong binanggit ng mga Bible verse kanina. Kunsihal po yung pastor, kunsihal yun. Nakalay tayo, Brad. Huwag mo nang bagay. Kasi sabi niya, Pastor, habang kayo nagsasalita, ako'y tinatamaan. Napaisip ako, wala naman akong masyadong binanggit ng verse, wala akong masyadong binanggit na verse o mga kasalanan. Wala. So, aking binalikan yung aking pangangaral kanina. Sabi ko, ay maaaring doon siya tinamaan sa Revelation chapter 21, verse 8. So, maaaring doon siya tinamaan. So, hindi ko siya kilala. So, at ako'y talagang nagsabi na rin kanina na talagang lahat tayo ay makasalanan. At pinamuna ko na sila kasi baka maging self-righteous tayo, baka tingin nila sa ating holy at ganda. So, sinabi ko kasama po ako doon kasi for all have sinned. Diba? For all have sinned. Kasi minsan talagang maraming tao kapag binanggit na lahat ay makasalanan, nami-misinterpret nila yun na para bagang hindi kasama yung nagsasalita. Kaya pinangunahan ko na agad sila kanina, kasama po ako diyan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na ang nais ng Diyos bago siya bumalik, ito yung dapat nating gawin, repent and turn away from sin. So yun po mga kapatid, mga minamahal, yan po yung isa sa mga kasalanan, fornication, di ba? Na talagang nagsasama ng hindi kasal. At mga kapatid, mga minamahal, dapat talaga hindi yan makita sa atin bilang tayo mga Kristiyano. At sabi nga ni Brother Marlon, Pastor, ang mga yun, parang mas mabuti pa nga mga yun kaysa sa ating mga Kristiyano. Sobrang papait ng mga yun. So yun po. So then, ano po yung mga kasalanan? Adulterers. Yung mga
may asawa na, naghahanap pa ng iba, at talagang gusto mo karoon ng number 2, number 3, number 4. So wag natin tularan si Solomon, si King David. Maaaring sila ay maraming asawa, pero hindi iyon turo ng Bible. So isa lamang ang ibinigay kay Adan. Di ba? Hindi naman maraming Eva or iba-iba. So isang Eva lang ang ibinigay. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, so yan po ay dapat talikuran yung mga pakikiapid na ito. Fornication, so pornography. Maaaring kayo sa inyong mga cellphone, baka meron din yung mga pornography. Talikuran po yan. Yung mga talagang kasi mga scandal sa cellphone. So talikuran. Kasi talagang sabi nga ng talata, sabi ng Panginoon Jesus, hindi naman pagkain na nakakapagpadumi sa atin. Kaya, pero huwag tayong kakain ng mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Kasi talagang ayaw ng Diyos yun na tayo kakain ng mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Ang mga pagkain, sabi nga ng Panginoon Jesus, ipapasok dito sa bibig and then ilalabas din dito. So, ang nakakapagpadumi sa ating pong buhay ay kung ano yung pumapasok sa ating puso, sa ating isip. Kaya yung mga sa cellphone, mag-iingat po tayo kung ano ang ating mga pinapanood. So yung mga pornography, so iwasan po natin yan, pagsisihan po natin yan, talikuran po natin yan. Ayaw ng Diyos na sa kanyang pagbabalik, ay doon tayo nakatutok. Diba? Sa cellphone natin, tapos nanonood tayo ng pornography. Kaya sabi po ng Bible, unto the coming of the Lord be preserved, blameless. Amen po ba? So yan po yung mga uri ng kasalanan, fornication, adulterers, panunood ng pornography, speaking of evil words, pagsasalita ng masama. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 4 verse 11. James chapter 4 verse 11, ano po sabi po ng Bible? Speak not evil one of another. So wag po tayong sasalita ng mga bad words. Mga kabataan ngayon, at hindi lang kabataan, mayroong maraming mga tao, kung sino pa yung mga nakapag-aral, talagang mapapakinggan natin sila, nag-PPI sila, diba, nagtatan-GA sila. So iwasan po natin, bilang tayo po yung mga Kristiyano, kung talagang pinagsisihan po natin ang kasalanan, hindi na po yan dapat mapakinggan sa atin. Ang mga PI na ito, tan-GA na ito, sabi po dito, speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. So mga kapatid, mga minamahal, unto the coming of the Lord Jesus Christ, be preserved blameless. Sabi po ng Bible, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya talagang malaking bahagi sa isang magulang na kanilang mga anak madala na agad sa church. Kasi malakas ang hatak ng mundo. Meron akong pinuntahan. Para pag ang kunting problema lang, agad yung batang ito'y nag-PI. Sabi ko, sa loob ko na lang, sa sarili ko sinabi ko, yan ang bunga talaga kapag ang mga anak at kung sino mang mga mahal sa buhay ay hindi naaakay sa church. Kapag walang Bible study sa bahay at talagang yan ang bunga, resulta kapag pinabayaan ang pagsamba. Kapag pinabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Talagang mga kabataan ngayon, hindi marunong mamupo. Di ba? Tapos mag-PPI pa. So yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, as a Christian, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas Diyos, ay dapat hindi na po ito makita sa atin, hindi na ito dapat mapakinggan sa atin. Ito mga speaking of evil words. And then, evil thoughts, pag-isip ng masama. Matthew chapter 15, verse 19. Dapat malinis ang ating pong pag-iisip.
Sabi po ng Matthew 15 verse 19, "For out of the heart proceed evil thoughts." Mula sa puso ay talagang diyan ay magmumula ang pag-iisip ng masama, evil thoughts, murderers, adulterers, fornication, thief, false witness, pagnanakaw, at pagsasabi ng hindi totoo, blasphemies. So yan po mga kapatid, mga minamahal, binanggit diyan ang iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, as a Christian, hindi na yan dapat makita sa atin kung tayo po'y talagang tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan. So talikuran po natin ang mga bagay na yan. And then, robbery. Tingnan po natin ang Malakay chapter 3, verse 8 to 11. Alam niyo po, malaking pagkakaiba ng robbery sa thief. Malaking pagkakaiba ng robber sa thief. Kasi ang robber po, ito po'y talagang garapan. Kasi yan po'y harap-harapan na ninanakawan ang isang tao. Pero ang thief, papasok lang yan kapag walang tao. O sa gabi, pumapasok ang thief. So sabi po ng verse 8, "Will a man rob God?" So then sabi po dito, "Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering." So diyan po, kung hindi po tayo nakakapagbigay ng ating tithes, ay ninanakawan natin ang Panginoon. "Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation." Kaya mga kapatid, talikuran natin ang kasalanan ito. Pagsisihan po natin. At sabi pa po dito, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it." At kapag ginawa ito, ano sabi ng Panginoon? "And I will rebuke the devourer for your sakes." So, iingatan ng Panginoon ang iyong negosyo. Hindi niya hahayaan na mawala ang iyong negosyo. Hindi niya hahayaan ang iyong negosyo ay pasukin ng mga magnanakaw. At talagang ito'y iingatan na ito'y, kapag sinabing iingatan, ibig sabihin ang negosyo mo, magpapatuloy yan. Diba? Kaya mga kapatid, malinaw po sinabi po dito, "And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts." Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang daming kasalanan. Ang kasalanan talagang, kahit tayo Krisyano na, nagagawa natin yan minsan, yung pagnanakaw. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, bago bumalik ang Panginoong Jesus, sana talagang ang mga bagay na ito ay pinagsisihan natin at ating pong tinalikuran na. Amen po ba? At sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 8, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Colossians chapter 3 verse 8. Sabi po dito, "But now ye also put off all these." So yan, bago bumalik ang Panginoong Jesus, dapat wala na tayong, hindi tayo magagalitin, anger, wrath, yung puot ay hindi dapat na makita sa atin na tayo napupuot, nagagalit, o yung mga malis, yung mga malalaswang salita, diba? Malalaswang pag-iisip, dapat wala tayong ganyan. At then, blasphemy, filthy communication, yung mga pagsasalita ng hindi maganda, or meron tayong mga kinakausap ng mga talagang mga clean jokes, out of your mouth. Diba? Out of your mouth. So mga kapatid, mga minamahal, repent and turn away from sin. Maaaring ang ibang tao tuwan-tuwa sa mga green jokes, sa mga malalaswang salita. Pero as a Christian, dapat talagang maging pino tayo sa pagsasalita. Hindi tayo mahalay. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang repent and turn away from sin. And then Titus chapter 3 verse 3, tingnan po natin. Titus chapter 3 verse 3. "For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another." So mga kapatid, dati tayo nabubuhay sa mga malalaswa, living in malice. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, dati tayo po'y naiinggit at hateful,
Lagi na lamang galit, may kinagagalitan, may kinapuputan, hating one another, at nabubuhay tayo dito sa pita ng laman, diverse lusts and pleasures sa mga kalayawan sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, ito po'y talagang kailangang ipangaral sapagkat sabi nga, I be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Na dapat sa Jesus Christ Bible Baptist Church, yung member ng Jesus Christ Bible Baptist Church, sana ay talagang, kasi madalas natin tinitira ang pagbibisyo. Di ba? Yung mga alak, sigarilyo, binanggit din dito sa ating binasa sa verse 7 ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 7. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken, are drunken in the night. Pero mga kapatid, suriin natin maayos ang ating sarili, ang ating pong buhay. Sana itong mga kasalanan ito ay ating pinagsisihan: fornication, adulterers, pornography, speaking of evil words, evil thoughts, robbery. So dapat yan po ay wala na sa atin yung mga maalis na yan, yung mga malisyosong pananalita, at yung pagkagalit. So mga kapatid, mga minamahal, pagsisihan po natin. 1 Peter chapter 2 verse 1. Kasi mga kapatid, tingnan nyo, di ba kapag mayroong mga katik, inaayos ang pananamit, nagpapabango pa, di ba? Kapag mayroong mga katik, ay tayo ay haharap kay Kristo. Kaya dapat maayos tayong humarap sa Kanya. Amen? So sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 1, wherefore lay aside all malice. So yun po sinasabi ng mga talata, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. So bago tayo humarap, o bago bumalik ang Panginoon Jesus, alisin na po natin ang mga bagay na yan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, nais lang ng Diyos na tayo haharap sa Kanyang maayos. Nais ng Diyos, haharap tayo sa Kanyang malinis. Amen? Kayo ba? Gusto niyo ba humarap ng madumi? So yun po yung tanong. Naisip ba natin na tayo haharap sa Kanyang marumi? So dapat humarap po tayo sa Kanya malinis. Be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yun po yung muna, repent and turn away from sin. Verse 19 ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Quench not the spirit. So sabi po dito, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So mga kapatid, pangalawa po, things to do before of His coming. Mga bagay na dapat natin gawin bago bumalik ang Panginoon Jesus. Relay the gospel of Christ. Relay the gospel of Christ. Ipahagi po natin ang ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kaya salamat, Brother Madlon, nakapag-share ako kanina sa mga kaibigan doon sa Bangli pa ba yun? So, salamat. At yun naman talaga ang gusto ko na talagang mga Bible study at makapag-share ng kaligtasan. Kaya pray na magkaroon ng Bible study sa airbase. At gusto ko nga, matagal ko na sinabi ito kay Brother Jason na yung kanyang kaibigan, kaklase na nasa airbase ay ma-Bible study na kung maaari ay makasingit. Di ba? So yun po. Kasi talagang ito yung nais ng Diyos. Bago bumalik ang Panginoon Jesus, dapat meron tayong naakay. Dapat meron tayong nabahaginan ng kaligtasan. Amen? Kasi ang banal na Espiritu ay pinapatay natin yung ningas ng banal na Espiritu o nahahadlangan natin ang trabaho ng banal na Espiritu kung hindi po tayo nakakapagbahagi ng kaligtasan. Kung hindi natin ibabahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Amen po ba? Ano sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9? Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid, mga minamahal, the Lord is not slow concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Hindi nais ng Diyos ng Panginoon Jesus ang mga tao ay mapahamak sa impyerno. So mga kapatid, ibinigay ito sa atin na talagang magbahagi tayo ng kaligtasan ng salita ng Diyos, but that all should come to repentance. So ang isang tao ay makakapagbago, ang isang tao ay makakapagsisi sa kanyang kasalanan kung siya ay tatanggap kay Kristo. Tatanggapin si Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas.
So hanggat hindi tumatanggap ang isang tao kay Kristo, hindi siya nananampalataya sa Panginoon Jesus, hindi magkakaroon ng tunay na pagsisisi. Amen? Hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kaya kahit minsan anong saway natin sa mga tao na talagang pinagsasabihan natin sila, pero walang nangyayaring pagbabago sapagkat wala sa kanila si Kristo. Amen? So ang nais ng Panginoon Jesus ay maligtas ang lahat, ay mapahamak, at ang nais ng Panginoon Jesus magsipagsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So yun po, so we need to relay the gospel of Christ before the coming of our Lord Jesus Christ. Kailangan ibinabahagi natin ang Ebanghelyo ni Kristo. 1 Timothy chapter 2 verse 4, tingnan po natin. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi po ng mga talata, who will have all men to be saved. So yan talaga ang nais ng Diyos ng Panginoon, na ang lahat ng tao ay maligtas and to come unto the knowledge of the truth. Nais ng Panginoong Jesus ng Diyos na ang mga tao ay makaalam ng katotohanan, sapagkat ang mga tao sa mundong ito bulag sa katotohanan. Yon, kanina. Isang Jewish people, kasama namin kanina ni Brother Marlon. Taga-Israel na, Hudyo, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. At sila para maligtas sa kanilang paniniwala ay sundin ang kautusan. Kaya talagang sila ay hindi kumakain ng baboy. Ang isda kanilang kinakain, yung sabi nga, may talistis. Pero hindi ko alam, paano nga yung saktong pagkakasabi nun? May punto siya eh. Saka ano pa rin sila sa Old Testament. So, Old Testament po sila. So mga kapatid, mga unamahal, sabi ng Bible, and to come unto the knowledge of the truth. So napakaraming false religion sa mundong ito. Iba-iba ang turo. Kaya doon, dahil sa mga false religion na ito, nakadaya si Satanas. Di ba? Na talagang nabulag ang maraming tao kung bakit talagang ayaw nilang pakinggan ang katotohanan na sinasabi po ng Bible. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So mga kapatid, mga minamahal, chosen nation ang Jews, di ba? Ang Israel, chosen nation. Pero nakakalungkot, meron pang hindi ligtas po doon. Marami ang hindi pa ligtas sa Israel. Kaya ganoon na lamang po ang prayer ni Apostol Pablo. Sabi ng Romans chapter 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God that Israel, that they might be saved. Yun po ang prayer ni Apostol Pablo. Sabi po dyan, for Israel is that they might be saved. So hindi po ligtas. Chosen nation ang Israel. Pero marami pa dyan ang hindi ligtas. Kaya mga kapatid, meron tayong mga sinusuportahan. Meron tayong sinusuportahan missionary sa Israel. Kaya yun po, hindi ko po yung pinapabayaan na kahit dati nung nagsisimula pa lamang, maaaring kinukulang sa budget, pero hindi ko pinabayaan ang pagsusuporta sa Israel. Doon sa missionary. Kasi mahalagang maligtas ang mga taga-Israel, magpatuloy ang gawain sa Israel. So mga kapatid, mga minamahal, we need to relay the gospel of Christ before of the coming of our Lord Jesus Christ. Don't be shy, for I am not ashamed of the gospel. Huwag natin ikahiya, huwag tayong mahiyang magbahagi ng kaligtasan. Don't be selfish. Huwag tayong maging maramot. So nagiging maramot tayo kung hindi natin ibinabahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Gusto ba natin na tayo lang ang ligtas? So mga kapatid, ako po yung natutuwa at nagiging masaya ako dahil tayo po ay napupuno kapag araw ng linggo. Ibig sabihin, dumarami yung nababahagi na salita ng Diyos at dumarami yung kinikilos ng banal na Espiritu para talaga sumamba sa Diyos, sa tunay na Diyos, buhay at makapangyarihan, sampahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, don't be selfish. Tayo ay nagiging maramot kung ang kaligtasan na mayroon tayo, hindi natin magawang ibahagi sa ibang tao. Don't be scared. So huwag tayong matakot.
Bata man yan o matanda, may pinag-aralan man yan o wala, huwag tayong matakot magbahagi ng salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, and don't be slothful. Huwag tayong tamad. Amen? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 20, verse 26, kung hindi po nagkakamali. Napakasipag ni Apostol Pablo. Diba? Sabi po dito, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. So napakasipag. Hindi siya naging tamad sa pagbabahagi ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, before of the coming of our Lord Jesus Christ, relay the gospel of Christ. Ibahagi po natin to. At dahil nga kay Apostol Pablo, siya instrumento ng Diyos, nagkaroon ng church sa Thessalonica, nagkaroon ng church sa Colossians, nagkaroon ng church sa Romans, nagkaroon ng church sa Corinto, nagkaroon ng church sa Ephesians. So, ang dami. Talagang naging mabunga si Apostol Pablo. Kasi sinabi nga niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Huwag po natin ikahiya ang Ebanghelyo ni Kristo. At so, sabi nga, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang kaligtasan papuntang langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Wala nang iba. Then next, mga kapatid, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, things to do before of His coming, before the coming of the Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. So yan pa lamang, ang dami ng pinapagawa sa atin dyan. That's right. Diba? Sabi dito, comfort the feeble-minded, na talagang tayo po ay magpaalalahanan sa isa't isa. Support the weak, supportahan ang mga mahihina. Be patient, maging matiisin sa lahat ng tao toward all men. Kaya mga kapatid, bago bumalik ang Panginoon Jesus, sana nagagawa natin to. Tayo nagtitiis. Amen? So, pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, rebuke the unruly. Sawayin natin ang mga matitigas ang ulo. Open rebuke is better than secret love. Amen? Open rebuke is better than secret love. Proverbs 27 verse 5. Yun po sinabi ng Proverbs 27 verse 5. Tingnan niyo po, ano po ba ito? Sa mga kapatid, mga minamahal, hindi masama na talagang tayo po'y magsaway. Amen? Pero sawayin natin in a nice way. Hindi yung parang holy at lang daw nga self-righteous tayo. Hindi ganon. So in a nice way. Diba? At kailangan nga para sila'y masaway, salita ng Diyos ang ating gagamitin. Salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo basta-basta magsasaway. Kailangan laging mayroong supporting verse sa Bible. Ay mga kapatid, mga minamahal, rebuke the unruly. Sana kung meron tayong nakikita mga kapatid ang matigas ang ulo, huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod na magsaway. Talaga nakakasawa, nakaka-high blood, magsaway. Kakainit ng ulo. Pero rebuke. Yun po sabi po dito, warn them that are unruly. Paraan sila na talagang mga matitigas ang ulo. Diba? Kaya kung meron kayong mga anak na matitigas ang ulo, paluin niya na. Diba? Hindi naman. Mayroon naman talagang tamang pagpalo. Diba? Hindi naman yung talagang parang binubugbog na. Ako, naranasan ko na ako'y pinalo. Ang bilis ng takbo ko. Pwede pala akong pang marathon na. Hindi umabot ang inay. So yun po mga kapatid, mga minamahal, rebuke the unruly. Sawayin natin ang mga matitigas ang ulo, yung mga magugulo. 2 Timothy chapter 2 verse 19, tinan po natin. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sabi po ng mga talata, nevertheless, the foundations of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His,
And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Sa ating panahon, tunay na talagang madaming Kristiyanong matigas ng ulo. Inom pa rin dito ng inom, nagyoyosi pa rin, talagang maraming ganyan. At tapos ay talagang ayaw pang magpakasal. Diba? So mga kapatid, rebuke the unruly. Kailangan bago humarap tayo kay Kristo, maayos ang buhay natin. Amen? So yun, nakakalungkot talaga na talagang hindi nila mabitawan ang kanilang pagbibisyo. Diba? Hindi nila, meron silang panggastos sa kanilang bisyo, pero ayaw magbigay sa Panginoon. Ganyan ang ibang Kristiyano. Meron silang oras sa kanilang pagbibisyo, pero walang oras para sa Panginoon. Nakakalungkot ng mga Kristiyano gano'n. Akala nila, may tatago nila sa akin. Kasi hindi naman ako yung talagang all-knowing at hindi naman ako present everywhere. Diba? Pero, sabi nga ng Bible, walang may tatago sa Panginoon. Lahat ay lantad hayag sa Panginoon. Sa tao, secret yan. Pero sa Panginoon, walang secret sa Panginoon. Alam ng Panginoon lahat ng ating ginagawa. Kaya mga kapatid, ayaw ko kung anong mentalidad meron ng mga Kristiyanong ganon. Itinatago pa sa kapwa mananampalataya, sa kapwa believer. Hindi ba isipin na kita ako ng Panginoon? Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, rebuke the unruly. Kung meron tayong mga kapatiran na nakikita natin na nagbibisyo pa rin, may mga ginagawang mali, aliwaswas o kabalbalan, so sawayin po natin, sabihan po natin. So yun po yun. Open rebuke is better than secret love. And then next, verse 15. 1 Thessalonians chapter 5, verse 15. Sabi po ng Bible, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. So mga kapatid, things to do before of the coming of the Lord Jesus Christ, render good for evil. Gawa natin ng mabuti ang masama. Huwag natin gagantihan ang masama ng masama. Ginawan tayo ng masama, binato ka ng bato, batuhin mo ng semento. Diba? So, binato tayo ng bato, batuhin natin ng tinapay. So, ibig sabihin po, ginawas ka ng masama, gawan mo pa rin ng mabuti. Amen? Render good for evil. Sabi nga po ng Romans chapter 12, tinan po natin ang ating po Bible sa Romans chapter 12, beginning verse 19. Sabi nga po diyan, dearly beloved, avenge not yourselves, huwag kang gaganti, but rather give place unto wrath, bigyan na lugar ang pagkapuot, for it is written, sapagkat nasusulat, vengeance is mine, akin ang paghiganti, I will repay, saith the Lord. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At ang sabi ng verse 20, therefore if thine enemy hunger, kung ang iyong kaaway ay nagutom, feed him, pakainin mo siya. If he thirsts, kung siya'y nauuhaw, give him drink, painumin mo siya. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Then 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, gantihan ng mabuti ang masama. Ay mga kapatid, mga minamahal, diyan, maraming Kristiyanong bumabagsak. Na talagang ginawa ng masama, gagantihan ng masama. So, mga kapatid, mga minamahal, Eye for an eye. katulad ng Panginoong Jesus, walang ginawang masama. Ginawa siya ng masama, pero ang ganti pa rin niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, makapangyarihan. Pwede niya lipulin na ang mga taong ito, pero hindi niya ginawa. Amen? So yun po, tingnan natin ang ating Panginoong Jesus. Last, mga kapatid, mga minamahal, verse 21. Now, 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Prove all things, hold fast that which is good. So mga kapatid, things to do before of His coming, before the coming of the Lord Jesus Christ, rely on God's Word. Magtiwala
panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Panghawakan natin yung mga katotohanan na itinuro sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa pagiging baptist, hindi sa reliyon. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na ang Panginoon Jesus ay tunay na Diyos, anak ng Diyos, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Amen? Ang Diyos mismo nagsasabing ikaw ay ligtas ngayon, bukas at magpakailan paman. Prove all things, hold fast that which is good. Ito po ang turo ng salita ng Diyos ng ating pong Panginoong Jesus. At panghawakan natin ng rapture, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay before of the Great Tribulations period. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God hath not appointed us to what? So hindi po tayo tinalaga ng Diyos sa kanyang buot. Kaya mga kapatid, rapture muna. Babalik muna ang Panginoon Jesus bago ang Great Tribulation period. But to obtain salvation by our verse 10. Tingnan niyo po, verse 10. And to wait for His Son from heaven. So hinihintay natin ang Panginoon Jesus mula sa langit, whom He raised from the dead, na kanyang binuhay mula sa mga patay, even Jesus, na ang Panginoon Jesus, which believe banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong banal na salita. Tagpuan na naging maayos ang aming pong buhay. Na sa inyong pagbabalik, kami po ay matagpuan na talagang malinis ang ay ilaan na po namin sa paglilingkod po sa inyo. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa lahat ng dako ng mundo. Gamitin mo po ang mga buhay na ipinahiram mo po sa amin para sa paglilingkod sa inyo, para sa inyong kaluwalhatian, paghahayag ng kaligtasan ng katotohanan. Salamat po, Panginoon. Umaasa na nananampalataya, patuloy mo kami sasamahan, gagabayan, at bibigyan ng aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen.